Samantala, katulad ng ipinangako ni Lacson nitong mga nakaraang linggo, Senador, ibinulgar na ang kanyang mga natuklasan hinggil sa kalakarang ginagawa ng ilan sa pagnanakaw sa mga flood control projects. Samantala, ang Bulacan naman tinawag bilang pinaka-notorious pagdating dito. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Last week, the President took aim. Today, I am pulling the trigger. Sa pangungusap na ito, sinimula ni Senator Ping Lacson ang kanyang privilege speech hinggil nga sa mga napag-alaman ng kanyang opisina tungkol sa pangungurakot ng ilan sa flood control projects. Sa nasabing speech, binanggit ng senador ang kalakaran ng ilang mga kontratista at maging makasabot nito sa gobyerno sa paghatian ng pondo. Paglalarawan naman ng senador, ang korupsyon daw dito ay tila piece of cake. Corruption has been so pervasive and systemic that doing so is like a piece of cake. And when I say piece of cake, I mean that funds for a specific project are divided, shares vary depending on greed, big parts swallowed by corrupt operators, both from the public and private sectors, leaving only crumbs for actual project implementation. May ilan pa ngang proyekto, hindi man lang nagtira para sa taong bayan. Ang tawag ng Pangulong Marcos dito, guni-guni o ghost projects. Kwento pa ng senador, base sa kanyang natuklasan, matapos mabawas sa mga regular o legal na buwis at maging insurance ay hindi pa rito nagtatapos dahil may mga lagay pang nangyayari. Ganito kagarapal ang sistema sa hatian ng isang maanumalyang proyekto. 8 to 10% para sa mga opisyal ng DPWH. 5 to 6% para sa mga miyembro ng Beach and Awards Committee or BAC. 0.5 to 1% para sa COA. Mr. President, meron pa ngayon tinatawag na passing through or parking fee na aabot sa katumbas na 5 to 6% ng pondo. 20 to 25% ang karaniwang napupunta sa funder o project proponent na politiko. Mr. President, ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto ay napakaswerte ng umabot sa 40% o 40 million pesos alisunod sa ating halimbawang 100 million pisong pondo para sa proyekto. Ibinahagi rin ng senador na natuklasan nilang talamak ang kalakaran na kung tawagin ay distinct sa Bulacan. Ang terminong distinct nga ay tumutukoy sa budget item na makikitaan ng pare-parehong halaga bagamat magkakalayo ang mga proyekto o di kay magkakalapit lang. Sa Bulacan First Engineering District na pinamumunuan na magkasunod na tinanggal sa pwesto na sina dating District Engineer Henry Alcantara at ang pumalit sa kanya na si Bryce Hernandez. Napag-alaman naming talamak ang ganitong kalakaran. Bakit? Sapagkat ayon sa mga contractors at DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff, ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. Nitong nakaraang taon, tinatayangan nasa 28 projects na nagkakahalaga ng 72 million pesos. Ang naobserbahang distinct amount dito kaya maituturing na pinaka-notorious ang lalawigan ng Bulacan pagdating sa mga flood control projects. Pero maliban sa mga flood control sa Bulacan, ilan pa nga sa mga tinalakay ng senador ang riverbank mitigation project sa Kandating Arayat at maging ang Bawang River Basin sa La Union. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority.